Mahal na Ginoo, ano po ang mga bagay na ito? Ang lalim ng tubig sa lawa ng Haring Dragon ay umaabot ng daan-daang dipa. Napakabilis ng agos ng tubig sa ilalim. Dati, naghagis kami ng daan-daang buhay na baboy. Wala man lang ni isang bula na lumutang. Kaya kung ihahagis lang ang mga piraso ng masang ito, siguradong aanurin lang agad. Wala itong silbi, Li Zuan. Ikaw na ang bahala ngayon. Mayroon tayong eksaktong 100 malalaking bola ng pain. 1,000 kilo ng pambihirang pain para sa isdang dragon. Panginoon, nagsasayang lang kayo ng pagod. Nakadugtong ang ilalim ng lawa sa isang ilog sa ilalim ng lupa. Wala man lang lilikhaing ingay ang kakaunting bagay na ito. Kung ordinaryong pain lang, talagang wala kang maririnig na ingay. Pero itong pain ko ay kakaiba. Kuya Xiao, nakarating na po sa ilalim ang pain. Napakalalim ng nakalalasong tubig dito. Kailangan ng napakahabang oras bago tuluyang humalo ang epekto ng gamot. At para lumangoy pataas ang mga halimaw mula sa ilalim na ilog, kailangan din ng mahabang oras. Gaano katagal? 7 araw. Sa loob ng 7 araw, mahigpit na ipinagbabawal ang paghagis ng kahit ano sa lawa. Bawal ding lamusong ang kahit na sino. Bawal din ang paggawa ng malalakas na kalabog o ingay. Maliwanag ba? Ipaalam ang utos na ito sa lahat. Umatras ang lahat ng 500 hakbang at doon magkampo. Bantayan yung maigi ang buong paligid ng lawa ng Haring Dragon. Kahit may isang ibong lumipad sa ibabaw. Gusto kong panain nyo ito pababa. Kung sino man ang manggahas na bulabugin ang nasa tubig, pupugutan ko siya ng ulo. Masusunod po, Li Zuan. Pagkalipas ng 7 araw, may mahuhuli ba talaga tayong isda rito? Pagkalipas ng 7 araw, makikita mo ang pinaka-nakakapanghilakbot na eksena sa ibabaw ng tubig. Bumalik na tayo sa syudad. Maghintay tayo ng 7 araw. Gising ka pa pala. Hindi ako makatulog gabi-gabi na lang akong nananaginip nitong mga nakaraang araw. Napanaginipan kong pinutol ng isang dambuhalang halimaw ang pinakamagandang pamimingwit. Pagpikit ko pa lang, sumasabog na ang ibabaw ng tubig. Ang makapangyarihang marquis na may hawak ng malaking hukbo ay namula ang mga mata sa kawalan ng tulog. Mahal na marquis, anong problema? May lumapit ba sa tubig? Wala pong lumapit. Pero ang tubig, nababaliw na ang tubig. Matagumpay na nailabas ng Dragon Bite ang mga halimaw mula sa kailaliman. Nabuhay sila. Li Zuan, nagawa mo. Nailabas mo silang lahat. Ha ha ha. Ito ang totoong isda. Ito ang totoong pangisdaan. Ikalat ang aking utos. Bumalik tayo agad sa kabisera. Magpadala ng imbitasyon sa lahat ng magigiting sa buong mundo. Dito gaganapin ang pinakaunang paligsahan sa paghuhuli ng dambuhalang isda. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ayos yan, pero ako ang gagawa ng mga patakaran. Sige, susundin ko lahat ng gusto mo. Kumuha kayo ng pinakamalaking pulang papel at panulat. Ang mga dambuhala ng Dragon King Pool. Paligsahan sa kapangyarihan. Unang patakaran ng bayad sa pagpasok. Bawat tao, bawat pamimingwit 10 tail ng ginto. 10 tail ng ginto. Nababaliw ka na ba? Ang mahal naman masyado. Walang pupunta dyan. Kuya Xiao, puno ng mga dambuhalang halimaw ang Dragon King Pool. Walang kwenta kung ordinaryong tao lang ang pupunta roon. Ikalawang patakaran, sino mang makahuli ng dambuhalang isda na tumitimbang ng 50 kilo. Bibigyan ng 500 tail ng pilak. Ikatlong patakaran, sino mang makahuli ng dambuhala na tumitimbang ng 100 kilo. Bibigyan ng 1,000 tail ng ginto. Ikaapat na patakaran, kung mahuhuli ang 200 kilong hari ng isdang may itim na kaliskis. Gagantimpalaan ng isang maalamat na kabayong pawis dugo. At karagdagang 10,000 tail ng ginto. Isa itong napakalaking sugal. Gagamit ng 10 tail para manalo ng 10,000 tail. Tama. Isa itong lantarang patibong na alam nilang papasukin nila.
At ang huling patakaran. Walang pananagutan sa mapuputol na pamimingwit sa mga sugatan, at sa mga mamamatay. Walang pananagutan ang palaisdaan ng longmen. Buhay man o patay, walang sisihan. Ang yabang ha, ha ha ha, ang lupit, gustong gusto ko ang patakarang to. Iko-wadro yan sa pinakamagandang kahoy. Bago magdilim, ikalat nyo ang paanyayang ito sa buong lungsod. Hihihi. 10 tail ng ginto para sa isang subok. Nabaliw na yata sa pera ang marquee ng Shenbei. Lantarang pandurugas na to ah. Wala kang alam. Basahin mong mabuti ang susunod na nakasulat. Kapag nakahuli ng 100 jin, gagantimpalaan ng 1,000 tail ng ginto. Kapag nakahuli ng 200 jin, gagantimpalaan ng isang pambihirang kabayo at 10,000 tail ng ginto. Isa lang namang isda yan. Medyo malakas lang siguro hamatak. 30 taon kong sinanay ang Iron Sun Palm. Ang mga kamay ko ay may lakas ng 1,000 jin. Kayang-kaya kong sunggaban ng isang isda, sisiw lang yan. Tama, basta hindi mapapatid ang PC. Gagamitan ko ng panloob na lakas para kalagkarin yan paahon. Tingnan nyo yung pinakahuling nakasulat. Buhay man o patay, walang sisihan. Kapag nahila ka sa tubig, wala kaming pananagutan. Kahangalan. Ako na isang dakilang master ng martial arts. Hihilahin lang ng isang isda papunta sa tubig. Pakulo lang yan ng marquee ng Shenbei. Gusto lang tayong takutin, para hindi makuha ang 10,000 tail na yun. Bilis, bumalik na tayo sa mansyon. Kumuha ka ng 10 tail ng ginto sa bodega. Tapos pumunta ka sa pandayan sa timog ng lungsod. Magpagawa ka ng pamingwit na purong bakal. Gusto ko yung pinakamakapal. Akin na talaga ang 10,000 tail ng ginto na yan. Ha? Yeah. Pumasok na ang isda sa painan. Ibigay mo sa akin ang pinakamagandang pwesto. Pwesto numero 1. Kunin ang plaka at umupo. 100 tail ng pilak, katumbas ng 10 tail ng ginto. Alam ko ang patakaran. Tanggap na. Pitong araw na pain para sa isdang dragon. Matagal ng gutom na gutom ang mga halimaw sa ilalim ng lawa. 4 na oras ang palugit. Kayo na ang baalang magdesisyon kung anong pain ang gagamitin. Oras na ibaba nyo ang pamingwit. Kapag naputol yan, buhay nyo ang kapalit. Wala na kaming pananagutan dyan. Ihulog ang mga pamingwit. Naghihintay lang ako. Hinihintay kong turuan kayo ng leksyon ng mga halimaw sa ilalim ng lawa. Hala, lumubog ang palutang. Ah, senyorito. Ayoko na. Ayoko nang mamingwit. Hilahin nyo. Bilis, pigilan nyo. Ano ba talaga ang bagay na ito? Ito ang tunay na nakakatakot sa Longmen Fishing Ground. Opisyal nang nagsisimula ang malawakang anihan ng buhay. Bumalik kayo sa bodega at kumuha ng 100 piraso ng ginto. Pumunta kayo sa taguan ng mga armas at kalasin ang baluti ni Ama. Hugatin nyo ang mga bakal na alambre. At gawing tanzi para sa pamingwit. Pumunta kayo sa panday sa kanluran ng bayan at magpagawa ng malaking kawit na purong bakal. Boss Lee, heto ang 50 piraso ng ginto. Pareserba ng pwesto para sa susunod na 5 araw. Walang pwedeng umagaw sa pwesto numero 1. Tinatanggap ko ang 50 piraso ng ginto. Sayo na ang pwesto numero 1 sa susunod na 5 araw. Kayong 4 na mga walang kwenta. Kahit isang pamingwit, hindi nyo pa mahawakan ng maayos. Pumunta kayo sa pantalan ng Tongjo at baklasin ang angkla roon. Hilahin nyo rito ang mabigat na kadena. Hindi ako naniniwalang ang bagay na nasa ilalim ng tubig na ito ay kayang putulin ng angklang gawa sa purong bakal.
Dalhin ang pera kay Boss Lee at bumili ng pwesto. Hatak. Umahan ka rito. Kapag sinabi kong kaya kong hilahin, mahihila ko yan pataas. Hahaha. Isang hamak na halimaw lang sa tubig. Paano yan makakalaban sa 30 taon kong panloob na lakas? Hahaha. Kunin nyo ang malaking timangan. Timbangin na natin. Boss Lee, 68 kilo. Wow! Unang patakaran, ang makahuli ng higanteng isda na higit sa 50 gin ay makakatanggap ng pabuya na 500 tail ng pilak. Heto ang 100 tail na purong pilak. Ang natitirang 400 tail ay pwedeng kunin bilang tseke o pera. Hindi ko kailangan ng pilak mo. Ang habol ko rito ay karangalan. Isabit ang isda sa unahan. Para makita ng lahat, na ito ang huli ko. Kabitan nyo ng isang buong binti ng tupa ang pain ko. Huhuli ako ng 100 gin. Sus, 68 gin lang. Kayang-kaya ko ring hilahin yan ah. Bibili ako ng bakal na pamingwit. 100 tail na pabuya rin yun. Ang galante talaga ni Boss Lee. Nagyayabang lang yan dahil malakas siya. Para na silang naghihilaan ng lubad ah. Pero ang sarap panoorin. Hinatak ang palutang. Bilis, tulungan nyo ko. Buisit, ito na ang pinakamaganda. Katad na ng baka to, pero hindi pa rin kinaya. Bilis, palitan nyo ng cage ng bakal. Hila. Nadala ang pamanang sibat ng pamilya ko. Ihanap nyo ko ng bakal na sibat. Ang pagkadismaya mula sa pagkatalo ay lalo lang nagpainit sa kagustuhan nilang manalo. Sanay silang kontrolin ang lahat. Pero wala silang magawa sa iilang isda. Senyorito, kinalas na po namin ang imbakan ng mga armas. Nakahanda na po ang mga cable at bakal. Itayo nyo na yan. Kailangan nating mahaylayan ngayon. Kung hindi, hinding-hindi ako babalik sa kabisera. Hawakan nyo ko. Ano? Anong klaseng halimaw to? Hindi natin kayang pigilan. Ako. Hinding-hindi bibitaw. Kahit mamatay, hindi ako bibitaw. May umaahon mula sa ilalim. Bilis, tingnan nyo ang tubig. $200 gin, iyan ang hari ng itim na kaliskis. Nakita nyo ba? Lambat na pang 200 gin. Pati na rin ang maalamat na kabayong Hanzo. Kung hindi kaya ng cable, palitan ng cage ng bakal. Bumili kayo ng kadena ng barko. Kunin nyo ang pinakamakapal. Gusto ko ang isdang iyan. Kahit magkano pa ang abutin. Kailangan natin siyang may ahon. Kumalma na ang tubig. Pero katahimikan lang ito bago ang unos. Pwesto sa pangingisda. Pangalan: Mo Yuan. Si Mo Yuan, ang nangungunang mangingisda sa buong mundo. Siya nga talaga, 10 taon na ang nakalipas sa lawa ng Dongting, nakahuli siya ng 30 higanteng igat ng sunod-sunod. Ang pinakamagaling na mangingisda sa buong mundo.
Nandito rin pala siya. Anong pinakamagaling sa buong mundo? Ito ang lawa ng Haring Dragon. Kahit sino pa ang pumunta, wala ring silbi. Kahit ang mga poste na purong bakal ay naputol. Ang paggamit ng ordinaryong kawayan ay parang pagpapakamatay. Tama, isa iyong halimaw na may itim na kaliskis at bigat na 200 jin. Hindi ito kakayaning hilahin ng ordinaryong tao.